kababaihan. Your husband is good? All the time? Wala. Wala. So, meron naman sa lalakihan. Your wife is good? Are you sure all the time? So, yung sinabi kong God is good, everybody is serious all the time. But, I said, your wife or husband is good? They love me. Need to say, not all the time. Only sometimes. Whether. And then, so that's why we are here, because God is always good all the time. Amen? Even though you are not good all every time, but God is always good. Amen? So sabihin sa katabi, kapatid, you haven't taken a bath? You taking a bath? Sabi sa katabi ninyo, naligo ka na ba? Did you take a bath? Taking a bath? Para wala na natin dyan. Okay, sabi sa atin ano? Kapatid, naligo ka na ba? Ano sagot? Ano sana? Dapat di kayo naligo? Mawawala yung anak. Di dapat po sa usap to keep yung anak. Amen? So last week, gospel, ulit natin ang Panginoon. So beatitude. Ang sermon sa bundok ay nagtuturo kung paano ka maliligtas. Amen? So, ang sermon sa bundok ay hindi nagtuturo kung paano ka maliligtas. Kasi, ang tinuturuan niya yung mga alagad ni Kristiyano, kundi nagtuturo para doon sa mga tao na ligtas na. Are you saved? Naligtas ba kayo lahat? Amen. So para itong sword at saka light, this is for you. Amen? Because we are disciples of Christ. We are Christian. Did you believe you are Christian? Amen. Amen? So what meaning Christian? Christian, follower of Christ. Amen? So, sumusunod tayo sa katuruan ni Kristo. Ano ba ang tinuturo ni Kristo? Hindi si Kristo nagtuturo na tayo ay mag-away-away, tayo ay magkagalit o anuman. Ang tinuturo ni Kristo, pagmamahalan, pagkatawaran, ano ba? Pagbibigay ng lakas ng loob sa bawat isa. Amen? At sabihin sa katabi, God is good! God is good! All the time. All the time. Why? Why? Because we are not to serve na tayo ay maging ilaw. Sa buhay natin sa lupa, tayo ay permission. Diba? Tayo ay isinusuman ng ating mga magulang. Amen? But Jesus said to His disciple, you are salt and light of the world. Biro mo yun? Magpapagana na ng buhay ng tao. Amen? Ito maganda. Ha? Brother Jerry, kung binibigyan ako ng Panginoon ng tungkulin na magbigay ng mampagana sa mga tao, meron akong problema sa buhay. Meron akong karamdaman. Meron akong pagkukulang. Meron akong kulang sa buhay. Kapatid, kahit na may karamdaman ka, you continue to serve the Lord, napaparangalan mo ang ating Diyos. Amen? Ang sabi sa verse 16, ang sabi, in the same way, your light must shine before people so that they will see the good things and do praise your Father in heaven.
papapurihan mo ang ating Panginoon. Ano po ba? So, purihin natin mula sa ating Diyos. So, kapatid, dito sa beatitude ng Panginoon, mapapasin natin doon yung mga mapapalad. Mapapalad ang mga tao nakakaranas ng mga pagsubok, pag-uusig sa buhay. Ano po ba? So, ibig sabihin dito, mga kapatid, ayaw ng Diyos na kapag tayo ay may pagsubok, may pag-uusig, tayo ay magtatago. Ayaw ng Diyos na tayo ay, ano ba? Na tayo ay, ano ba? Matatakot. Gusto ng Panginoon na harapin natin ang mga pagsubok na yan. Ano ba? Urihin natin malakas ang ating Diyos. So, trivia muna po tayo about asin sa Old Testament. Trivia muna, no? Ang asin, hindi ko na sasampalis ko na lang ito, malami. Dahil ganyan si Turo. So, yung asin sa Old Testament ay yung mga handog ng mga tao para sa Panginoon, binubudan nila ng asin para maging dalisan, para maging malinis. Kung ikaw ay magbibigay ng ikabo, sa bahay pa lamang, nilalagyan nila ng asin yun para ihandog sa mga tao. Amen? E yung asin ay sumisimulan din ng tagumpay. Dahil nung lumaban ang mga Israelita, sila ay nagtagumpay at nagbulbot sila ng asin. Ano mo ba? At si Eliseo, yung contaminated na tubig, pag ininom mo ay nakakalason, yung ginawa ni Eliseo, nag-request siya ng asin, at inilagay sa tubig, ang sabi, pwede na kayong uminom. At hindi na, wala nang lason yan. Amen? So, makikita natin, yung asin, kapag meron kang utang sa brother, may utang kay Brother Jerry, ha? Hindi. Yung inyong magiging kasunduan ay bukod-buda ng asin. Nasa Biblia, hindi ko lang mapapantayan mo gusto. Amen? So ngayon, lahat ng gagawin, kung ikaw ay bibili ng asin, bibili ka ng asin, ha? Ngayon, yung bibili mo, ay, kung gagamitin mo sa ritual, kung wala hindi mo pwedeng gamitin sa pagluluto. Amen? Kapag may natira, gagamitin mo lamang sa mga ritual na bagay. Amen? Para pampalinis. At kung may natira, hindi mo na po pwedeng ilagay sa lumang lalagyan. Ilalagay mo na doon sa bagong lalagyan para sa susunod na gawin mo paghahandog kay Yahweh ang sinayan. Amen? So, ayan po, yung pagdalisay. Ngayon, sa panahon naman ng Kristo, sa panahon naman ng ating Panginoong Jesucristo, kung makikita mo si Kristo ay naging asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? Siya ay naglinis ng mga kasalanan. At doon sa krus ng Kalbaryo, amen? Yung kanyang dugo ay simbolo ng tagumpay. Yung kanyang dugo ay simbolo ng paglilinis. Yung kanyang dugo ay simbolo ng walang hanggang tipan. Amen? So, kaya ngayon tayo ay hindi tayo mga Kristiyano ay hindi nakabase sa lumang tipan, kundi tayo ay nakabase tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin na malakas sa ating Diyos. So, question. As Brother Peter. Sabi ni Brother Peter, Brother Jerry, I am survived. Nakaka-survive ko siya. Sabi ko, God touched the heart of people to help you. Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya sa Diyos ko magpasalamat. Amen? So, question, why are those who follow Christ called salt? Amen? Ba? The important thing is that they add delicious flavor to life. So ngayon, kaya pala tinawag ang mga Kristiyano para yung mga tao wala God sa buhay, kayo ang magbibigay ng
inspirasyon para ganahan ulit sila. Amen? So, sabi sa verse 13, kung ang asin ay tumaba, may babalik ang kanan nito. Wala na itong kabuluhan, itatapon sa labas, at tatapakan na lamang ng mga tao. Question. Gusto mo kayo sumagot? Sister. Ang asin ba ay tumatabang? Hindi. Nawawala ba ang alat ng asin? Ha? Ha? Kaya ba dito? Nag-i-expert na asin? Sabi nyo, nag-expert sa inyo? Hindi. Ha? Hindi. Kasi pag natunaw, maalat pa rin yun eh. Kaya tingnan natin. Sabi, kung tayo kasi na-expert pa tayo? Hindi. O hindi eh. Alright? Basahin natin ano. According to the Oxford Annotated, Bible Ancient Times, salt was often mixed, narinig yun, so that the salt itself will be lost and it will become tasteless and perhaps no longer usable and preservation anything. To me, this is when ideas of losing its substance become clear. Ang sabi daw sa Annotated Bible, ang sinaunang panahon, ang asin ay kadalasan may halo. Amen? Kaya, halo. Hinahaluan. Mix yan, mix. Kaya, ang mismong asin ay maaaring mawalan ng lasa at ito ay nagiging walang lasa at marahil hindi na nagagamit muli. Amen? So, noong unang panahon, base na naman sa Google. Ang ating Panginoon sa panahon ng Jesus kung saan ang asin ay direktang kinukuha sa dagat at parang rock crystal na inilalagay sa supot at ibinabawal sa lutuin, ay talagang maaaring mawalan ito ng lasa. Amen? Puro searching na lang Kaya ang mga latag ng asin ay itinatawag na lamang sa labas at inaapakan ng mga tao. So, according to the Google, mapapasin ninyo about sa asin ng una, ang asin dito tinutukoy ay hindi natutunaw. Amen? Kung ikaw ay nagluluto ng sinigang na bata, ilalagay mo yung rock crystal na yun, crystal na yun na may lasang asin, at kapag yun may doon yan maglalasa yun. Amen? Kapag dumating, pag palagi mong ginagamit, magiging latag na lang, sabi nga ni Brother Dunel, ay magiging sapal at itatapon na lamang. Pagkatapos, pag naitapon, ay natatapak-tapakan ng mga tao. Amen? So, tandaan mo yung kwento ko, kung kayo ay asin at nawala ng lasa, titingnan nyo, kayo ba ay kinatapag-tapakan na lamang? So, narito po yung mga mga kapatid, yung po yung ating na-experience ba ninyo na kayo ay baliwalain? Amen? Baliwalain. Especially ng mga anak, ang magulang. Ano ba? Baliwalain ng magulang ang anak. Amen? So, kung ikukumpara natin yung buhay ni David ano? Siya po ay masasabi natin, nakita ng Diyos yung kanyang puso. Ginawa siyang hari. At kada siya ay mayroong laban, isinasambuna lagi siya sa Diyos at siya ay nananalo sa labanan. Kumbaga si David ay naging masunurin sa kanya sa Diyos. Pero, ito na ngayon, isang araw nagmamahinga sila, nakita niya si Bathsheba
Hindi niya siya muli sa Diyos. Ano ba? Naliligo. Ano ba, brother dyan, nakakita ka ng naliligo? Sasakulin mo ba yun sa Diyos? So, madaling sabi, in the end of the story, makikita natin dito, natukso si David. Ngayon, siya yung inaasahan, siya yung asin sa lugar sa kanyang pamilya. Bilang leader ng Israel, siya yung inaasahan, pero sumuhay siya sa utos ng Diyos. Amen? At nagkaroon siya ng pagkakasala sa ating Panginoon. Sa Old Testament, ilan ang utos ng Diyos? 10. Yung 10 commandments. Yung kalahati na yung 1 to 5 para sa Diyos. Yung 5 to 10, 6 to 10, yung para sa tao. At yung 60 na yung lahat, lumabag si David. Bakit? Una, nawala siya ng galang sa kanyang magulang. Sabi nga, respect your father and mother. Yung itinuro sa kanya ng mga Diyos, nakalimutan niya. Pangalawa, ninako niya ang asawa ni Urias. Thou shalt not steal. Pangatlo, nung nakita niya naliligo, nagkaroon siya ng pagnanasa. Bawal din yun. At pangatlo, adultery. 5, hindi rin respeto kanyang magulang, hindi rin sinunod. Tapos ninakaw niya yung asawa. At ang panguli pala, pinatay niya yung asawa ni Bathsheba. Pinapatay. So, ngayon, makikita ninyo, nagkasala. Yung inaasahang asin sa Israel, nagkasala. Akala nila okay na siya. Bali wala. Pero, ang Diyos, dahil mahal ka niya, nagpadala ng propeta. Kaya ano ba? Kaya namin sa tabi mga kasalanan tayo, akala natin okay na eh. Kaya na tayo dinadala sa gawain ito para marinig natin ang mensahe ng Diyos. Amen? At ang mensahe ng Diyos, ikaw ay nagkasala. At ang parusa, at ang darating kay David, ayun o, karahasan sa kanyang tahanan. Amen? Nangyari po yun. Na pag tayo, na tayo ay inaasahan ng ating mga anak, inaasahan tayo ng mga, lalo sa gawain, hindi mo, leader pa siya, no? Leader ng Israel, nagkasala sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ano ang consequences? Kinalabasan. Una, yung anak ni David na sinama, ginahasa ng kanyang kapatid na si Amnon. Pangalawa, pinatay ni Absalom yung kanyang kapatid na gumahal si Amnon. Walang ginawa si David. Amen? At ang ginawa ng Absalom, kinuha ang pagiging hari ni David. Umalis ng palasyo si David, tapos, ano nangyari? Inasawa niya ang lahat ng asawa ni David. Amen? So, ibig sabihin, si David, nawala siya ng lasa sa kanyang mga anak. Tinapak-tapakan ang kanyang dangal, inirakan ang kanyang pagkatao ng kanyang anak. Amen? So, ito po yung isang magandang lesson na mag-ingat po tayo sa bawat gagawin natin, baka tayo ay mawala ng lasa. Amen ba? So, yun po yung ating ibahagi sa kwento ito na nananangin si David dahil nung nagkasala si Saul, naalis sa kanya ang banal na espiritu. At ang dalangin ni David sa 51:10,
create me, O God. Ha? So, create me, ano yun, brother? Clean heart. So, ayun po yung pangyayari. Pakinggan po ninyo. Sa create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Sa Tagalog, likhain mo ako, Diyos, isang malinis na puso at baguhin mo ang isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen? Yun ang panalangin David na huwag maalis sa kanya ang banal na espiritu ng Diyos. Kaya mga kapatid, amen? So, ito po yung nais mangyari sa mga nailigtas na tayo ay patuloy na maging asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? Sabi nga, cast me not away from the presence of Lord. They not take full spirit from me. Restore unto me the joy of salvation and your spirit within me. Yun ang gusto na mangyari ng David, na maghari, manatili ang banal na espiritu sa kanya at huwag maalis. Na sa ganon, patuloy siya maging asin at hindi mawala ng lasa. Amen? So, ano po ba yung purpose? What is the purpose of salt? Nasa application na po tayo. Application. Ha? First, salt was primarily used to preserve. Preserve. Ano ba sa Tagalog preserve? Manatili. Mapanatili. Ano ang dapat mapanatili sa mga lingkod ng Diyos? Ha? Pananalig. Yung, ha? Pagmamahalan. Kita ninyo, ha? Nawala ng alat at asin dahil nahaluan. Amen? Kung ang salita ni Kristo ay mayroong ibang turo, nahaluan ng ibang turo, katulad ngayon, open na social media, ang daming nagtuturo nung dapat nang gawin ng mga tao. Amen? Ang sabi sa Biblia sa Santiago, kayo na paiba-iba ng isip at di alam ang gagawin. Hindi ninyo makukuha, hindi ninyo makakamit ang gusto ninyo mangyari. Kasi paiba ka. Pag may nagturo, agad iaalap. May nagturo, agad iaalap. Stick sa ating turo ng Panginoong Jesus. Lahat na nasa sa Biblia, nasa ikagaganda ng ating buhay. At yun ang ating ibibigay sa mga tao na bubulok ang buhay. Kaya preserve sa mga turo at aral ng salita ng Diyos. Ano ito ba? So, sinasabi sa kanyang mga alagad na sila ay asin ng mundo, ipinapahiwatig na dapat kumilos. Kumilos na po. Mga tagapangalaga ng kabutihan at katotohanan, isang mundong nabubulok ang moralidad at epekto ng kasalanan at katiwalian. So, i-preserve natin yan para sa mga kabuhaan natin. Second, anong second purposes? Flavor. Diba? Kasi dahil mayroong alat, siya ang nagpapasarap ng luto natin. Amen ba? So, ang tagasunod ni Kristo ay inaasahan gagawa ng magandang lugar sa mundo. Tayo po ang inaasahan tulad ng pagpapahusay ng asin sa pagkain. Kung paano pinasasarap ng asin ang pagkain, ganun din po yung ating gagawin sa kapwa natin. Hindi pait at ating ibibigay kundi, amen? Sarap ng buhay. Amen? So, dito naman tayo sa light. What is the purpose naman ng light?
Light na, ano? Ayan, nakasaksak. Hindi ko matadala sa Ilaw. So, what is the purpose of light? Based on our gospel purpose of light, the goodness it brings to people. Ang ilaw, ang hatid, ay kabutihan ito sa tao. Naalala ko pa rin title ko, hindi ko nasabi. Title ko yung asin at ilaw ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Then sabi ko yata, alam mo ba? So, This one, right? Luwan, so ngayon, ang hatid daw ng ilaw ay kabutihan. Amen? Kaya pag sinabi ko, God is good All the time. all the time. Kasi ang Diyos mabuti sa lahat ng oras. Amen? Ito mo pag tayo nag-drive, pag may nasa unahan natin, at nakasignal, di ba nalalaman natin kung saan ang kanyang gusto kong mangyari. Kasi Signal. may ilaw, may signal light. Amen? So yung light, design ni Lord para mapansin ang tunay na source of light. Hello? Di pa man makakasilan. Ano nakikita ninyo? Manag. Pogi ba ako dito? Pogi! Pogi! Ito ang purpose ng light para makita ko ang gusto niyo. Oh, dimple daw. So makikita natin dito, meron siyang bumilya, meron siyang holder, at meron siyang cord. Amen? Amen. Oh. John Lloyd. Thank you, Brother Jerry. So, makita po natin, light around light. Ilawak na. Ang sabi dito, you are the light Of the world. of the world. Si Jesus yun. So, itong light na ito, sumula na ang kabutihan. Kabutihan, ano? Goodness of God. So ngayon, nag-iilaw siya because of this. Meron siyang Connection. may source siya ng Power. power. So ngayon, itong handle ito nakapatong yung bumbilya. Yung bumbilya, mayroong ilaw. So, yung ilaw represent of Jesus. Jesus is the light of the world. So ngayon itong handle na ito yung siyaw na sanay. Kaya kailangan ito natin ilagay sa talagang patungan ang ating ilaw at nang makita ng lahat ng tao. Kasi kung hindi sa patungan, parang ano natin ganito na yun. Yan. Iilawan mo lang ito yung gusto mong ilawan. Yung iba hindi mo na ilawan kasi ito lang nilawan mo. Kumbaga, yung ilaw na meron ka, gusto mo lang yung gusto mo. Kung kaibigan mo, gusto mo lang gawin ang mabuting kaibigan mo. Limitado. Amen? Limitado. Amen? Kung hindi mo naman kaibigan, kung hindi mo naman, hindi kayo malapit sa kanya, hindi kayo close, flashlight lang ang gagawin ko ng ilaw. Kung kagalit mo, ay wala kang ilaw. Nakapokus na. Amen? Nakapokus na yun? Amen. So, gusto ng Panginoong Jesus yung ilaw for everybody. Sa lahat, doesn't matter kung hindi ka o hindi, basta ito, mahalaga, inuutosan ka ng Diyos, ang ilaw para sa lahat. Wala kang kinikilingan, wala kang pinipili, for the glory of God. Amen? Tandaan natin, hindi siya mag-iilaw kapag wala siyang source. Ano itong supply? Ito yung Holy Spirit. Kung walang power, kung wala kang power, hindi mo kayang gawin magmahal. Hindi mo kayang gawin sa kagat tayo, galit ka saan, gano'n ko mabuti. Hindi natin kaya. Because of the Holy Spirit, we able na gawin mo ang isang bagay. May kakayanan ka, gawin mo ang isang bagay.
Kaya sa paggawa natin yung naman, ilagay natin sa talagang patuan upang ang lahat ay mataglawan ng ilaw. Sabihin, lahat ng gagawin mo ay para sa Diyos. Amen. Siya ang tunay na patuan. Amen? Purihin natin mga sa ating Diyos. Sumahan tayo sa inyo. So, well, naunawa pa natin? Amen. So, the second purpose of light, to brighten up everyone in the house. Para mataglawan ang lahat ng nasa bahay. Ang sabi dito, no one lights a lamp and puts under the bowl. Instead, it is put the lampstand. Ito naman yung sinabi ko. Where it gives the light to everyone in the house. Wala nagsisindi ng ilaw at naglalagay siya ng katalan sa halip, nilalagay ito sa tamang takalan. Ang sabi pa dito, kapag daw yung ilaw natin ay ano, paliwanagin daw natin yung ating ilaw. Ha? Paliwanagin. Ano ibig sabihin ng paliwanagin? Kung baga may ilaw ka, may pananampalataya ka, dapat laging maliwanag. Amen po ba? So ibig sabihin, pag may pagsumbo ka, hindi ka ba atin, Brother Johnny? Hindi ka atin ang gawain? Pag may pagsumbo, sabi ng asawa ko, pagkalit sa akin, Brother Johnny, napupunti na ako sa iyo. Napupunti na. Nawawala na siya ng ilaw. Sabi ko sa akin, baka mawala ng ilaw. Nagtitilip na yung paligid sa akin sa galit. So, meron po tayo. Di ba, minsan? Pag tayo iba na parang nagtitilip ng ating isip, pero gusto ng Diyos, maging maliwanag pa rin. Kasi kung madilim ang ating isip, baka hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Maraming tao na nagdilim ang isip, pag nung lumiwanag, masalog sila ng rehas. Totoo po. Kasi sabi nila, hindi ko alam, nabigla ako. Amen? So, yun po yung hinihiling natin sa atin, dito sa katawan ng Panginoon, na paliwanagin natin ang ilaw. Paano natin mapapaliwanag? Patuloy tayong mag-aaten, patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos, patuloy tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Patuloy natin isabuhay ang aral at tulong ng ating Panginoon. Amen? Sa ngayon, yung ilaw sa iyo, kahit aanap-anap, panilingasin mo diyan ng Panginoon. Amen mo ba? Pagka-apoy nyo kayo ng Panginoon. Kaya, alam mo sa totoo lang, mga kapatid, ang Panginoon, alam niya yung kailangan natin eh. Para mga anak, ano? Kahit na mga anak ay nagkakasala, nagkakamali, ganun din tayo. Hindi naman kagaya panahon sa lumang, di ba na pagkakasala na talagang punishment agad. Dito po kay Kristo, talagang He is good all the time. Lagi tayo binibigyan ng chance. Kaya ka tayo bumubuhay, kaya dahil may purpose pa ang Diyos sa atin. Tanggap po ng Diyos yung tayo ay nagkakamali. Amen? Tanggap po ng Diyos na tayo ay may kahinaan. Alam mo yung ayaw ng Diyos? Yung siya ay ating talikuran. Kasi pag tumalikod na, ibang usapan na yun. Amen po ba? Pero yung imagtampo, naunawaan ng Diyos siya. Yung kinagalit, naunawaan ng Diyos. Pero yung talikuran mo siya, kapatid, mag-isip-isip po tayo. Pag wala tayong koneksyon sa Diyos, mahirap po pag walang ilaw. Hindi natin alam yung ating daraanan. Amen? Konting kwento kay St. Paul. St. Paul. Kailan yung St. Paul? Siya yung talagang matikas na apostol. Itinagdag na apostolis ng Panginoon. Ha?
o sa talino, matalino siya. At masigali siya sa paglilingkod. Pero yung siya ay kinakalaban niya, inuusip niya ating Panginoon Jesus. Pabuntang Damascus, dala yung sulat, si Padre Presenta. Sabi na, biglang nagkaroon ng liwanag. At ang liwanag din na nagpabulag sa mata ni Saul. Biro ko yung liwanag yun, nakakabulag pa rin. Amen? At habang bulag, ilang araw na bulag si Paul? 3 days na bulag. At doon sa kanyang pagkabulag na yun, naranasan niya yung mamuhay sa kadiliman. Na-experience niya yung hirap ng buhay na nasa dilim. Pero, nung pinaliwanag ulit ang kanyang mga mata, binigyan siyang paningin, ginamit siya ng Panginoon at naunawaan niya na ang hirap ng mga tao na bumuhay sa kadiliman. Amen? Gusto mo? Ayaw natin makaranas pa na tayo ay magulang. Pero kapatid, ang hirap ng mamuhay ng sa kadiliman. Hindi mo alam ang iyong pupuntahan. Amen? So ngayon, tayo ay naging asin at ilaw, pinagpala tayo ng Diyos. Dahil naghihirap na tayo, may problema na tayo, alam natin yung ating dinadaanan. Alam natin ang ating tinatahan, at alam natin ang ilaw na nagagaling sa atin ay nagmumula sa ating Panginoon Jesus. Amen? Purihin natin malakas sa ating Diyos. So, conclusion. Brothers and sisters, habang pinagpinilayan pinag-aaralan natin ang gospel na ito, ang mga salita ng ating pagtungkol sa asin at ilaw, nakaharap tayo sa malaking pribilehiyo. So, sabihin, meron tayong dapat gawin at malaking responsibilidad. Kung paano mga alagad ni Kristo nung siya ay nasa lupa pa, sinasabi rin nila ito sa panahon natin ngayon. Sa panahon Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos upang gumanap ng mahalagang papel sa kanyang plano. Magmasid at ilaw ng sangkatauhan. Tayo po mga kapatid ay aktibong kalahok na may tungkuling mag-preserve, magpalasa at magbigay liwanag at may impluwensyahan ang mundo ito. Amen? So, tandaan natin ang tungkuling ito ay hindi tungkol sa ating pagiging mabuti o pagsisikap sa sarili natin at takas. Ito ay tungkol sa pagpahintulot sa kapangyarihan ni Kristo sa ating mabubuhay. Amen? So, brother and sister, paano kayo magiging asin at ilaw sa iyong pamilya, kaibigan, sa kapwa mo? Paano mo makapakita ang kabutihan sa mga taong nakapaligid sa iyo? Sa iyong kilos, gawa, pananalita, pag-uugali, at paano natin maluluwalhati ang ating Amang nasa langit. Si Kristo lamang ang mapagbibigay. Kaya, mga kapatid, tara na, bumangon tayo at harapin natin ang tungkulin ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, we have a challenge. Mayroong hamon sa atin. We are not, hindi tayo habang panahon na preacher. Hindi habang panahon tayo choir. Hindi habang panahon tayo councils. Hindi habang panahon tayo nag-aatin na ganito. Ang lahat ay mayroong katapusan. Pero, sa pagtatapos na yun, ano yung iyong halimbawa maiiwanan dito sa mundo? Amen? Kung wala pa, kapatid, umpisahan na natin tayo ay maging ilaw at asin ng sanlibutan. Amen? Maraming salamat po. At tinatapos ito po yung mga ito. Ang papuri, pagluwalhati ay sa ating Panginoon natin. So, tumayo po tayo lahat.
man doon ang inyong matandaan. Ilan man doon ang inyong may sa buhay. Pararamihin niyo ng Diyos. Pagyayamanin niyo ng Diyos. Kaya kapatid, lagi natin iisipin. Sabi ko ako sa buhay ko, marami na akong beses na muntik na akong mawala sa mundo. Sa abroad pa lamang, sinasabi ko, in seconds, 1993 na ang natatanda ko pa yun, wala na sana inyong kapatid. Sa mga pagdadrive ko sa mga malalayo, sa state about, laging meron akong natatandaan na sakuna. Sa bahay, nahulog ako sa hagdan. Hindi ko pa oras. Kaya, ang aking minimikitate o aking pinagkilala sa sarili, bakit hindi pa ako kinukuha ni Lord? Meron pa siyang misyon o tungkuling nais niyang ipagawa sa akin. So lahat po tayo, lahat ng tao na bubuhay sa mundo, hindi sa pagsarili, kundi meron pang nais ipagawa ang Diyos. Amen? So, kapatid, kung hindi na, si Hari David, leader siya ng Israel, pero nawala ang kanyang alam. Tinabak-tabakan. Pati yung kanyang mga tauhan ay inuwanan siya. Kaya kapatid, patuloy tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, sa aral at turo ng ating Jesus. Tapos natin ang mga kamay. Yung Shaddai, narito, Lord, ang inyong mga lingkod na pinili ninyo mula sa karamihan at itinalagaan ninyo bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Nakikita po ninyo, Lord, ang capacity ng bawat isa, ang sitwasyon at kondisyon ng kanilang buhay. Paano magagapan ng mga kapatid ito kung sila ay may sakit doon? Kung sila ay mahina? Kaya Lord, patuloy niyo pong pagalingin ang inyong lingkod na inyong hiniran at binigyan ng tungkulin para magbigay ng kasiglahan sa ibang tao. Lord, yung mga tao na hindi makapag-attend dahil hindi mga pangangailangan sa buhay, kailangan nila magtrabaho. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, tulungan niyo po sila. Pagpalaan niyo po ang kanilang buhay. Lord, may mga kasamahan kami na na-broken family at dahil doon, nawala na sila ang kanilang buhay. Kaya Lord, iunat mo ninyo ang inyong mapagpalang kamay at abutin yung mga tao na nagugulumihanan. Yung mga tao na nagdadalawang isip. Yung mga tao na lumayo sa ito. Muling pag-alabin niyo po ang kanilang mga puso't damdamin upang sila, Lord, ay patuloy ninyong magamit sa uwasan ito. Kaya, pagpalaan niyo po ang aking mga kapatid kung sila ay mahina sa pagdadala ng mga problema. Pero nakikita po ninyo, Lord, kahit may problema sila, hindi sila nagtitipid na magbigay ng oras sa inyo. Hindi sila umaayaw. Patuloy kayong pinaglilingkuran. Kaya alam ko po, Panginoon, hindi masalupa namin makamit ang mga reward. Alam namin may langit na aming nakakamtan ang mga gantimpala. Kaya Lord, tinataas ko din po, Lord, ang mga healing prayer na ito sa
inyo. Si Lou Bendel, Linda, Valeta, si Aisa, si Brother Mike, Binarte, kumatindihan na iba, Mary Ann, si Brother Joel, Mike, Lourdes Atienza, Cindy, Isengalo, Lorna Oragas, at yung mga hindi ko po maintindihan ditong basahin, kayo po Lord na kayo po Lord na nakaunawa ito. Ang personal attention Lord, at ang mga prayer protocol, pagpalain din po nyo ang lahat ng ito. Kaya Lord, sa araw nito, ano po Panginoon, this is for your glory, Lord. Ito po ay isa niyong alwalhatian. Maraming salamat po. Taas po natin ang mga prayer request. Samahan po niyo sa aking panalangin, sabihin po niyo, Yahweh, salamat sa mabuting balita. Salamat sa opportunity na ibinigay niyo sa amin na kami maging ilaw at asin sa sanlibutan ito. Dalangin ko na magampanan namin ang tungkulin ito sa abot ng aming makakaya. Dalangin ko, Yahweh, pagpalain niyo ang lahat ng mga bagay na aming itinataas sa inyong harapan. Tugunin ninyo ang mga request ng aking mga kapatid. Pagpalain ninyo ang mga items na kanilang itinataas. At Lord, pagpalain niyo po ang aming puso at isip na mag-preserve ang salita ng Diyos sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang aming buhay na maging malasa sa piling ninyo kahit kami ay dumaranas ng mga paghihirap sa buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi, Amen! Sa kalaban ng Espiritu Santo, Amen. Pasalamatan natin Diyos.
Message. Amen. At Brother Edison, yun nga po, pansamantala po muna tayo magpapaalam na po. At okay po. May konting announcement na po kami mga kapatid. Hihingi lang po kami ng konting tulong para po sa ating kapatid na nanay po ni Sister Ben na kami na buhay na po. At ano lang po ang kaya niyo po ibigay. Amen. Amen. Sa ngayon po nasa Pilipinas po sila. Okay. And then, while they are doing those things po, Brother Edison, sa ngayon po, tawagin muna natin ang ating mangunguna sa Second Joyful, ang ating mga kapatid, Sister Myla Puno. Si Father Lito Saria, at papaalam. See you next Sunday. Amen. Thank you very much, Sister Yet and Brother Edison. Brother Lito. Inayaan mo lahat na tumayo at pamuloy na magpuri kay El Shaddai. Brother Lito. God bless everyone. Thank you.